Sabay sa pagpasok ng bare months ang magkakasunod na kalamidad, gaya ng lindol at bagyo. Sinabayan pa yan ng pagputok ng iba't ibang hamon at issue sa gobyerno na nagsimula noong pang Agosto. Kaya ngayong taon, magiging merry pa kaya ang Pasko ng Pilipino? Pakinggan natin ang boses ng ating mga kapuso sa pagtutok ni Mark Salazar. Sabi nga nila, pinakamaliwanag ang parol sa gitna ng dilim. At sa dilim na pinagdaanan ng mga Pilipino ngayong taon, naway pinakamaliwanag naman ang ating Pasko. Iba-iba nga lang ang pagtingin ng tao. Depende sa kwento ng buhay sa nagdaang taon kung ang Christmas lights ba sa kanila ay matingkad at masaya o malamlam. Di ko masabi kasi yung ibang region, di ba? Madami silang na-experience na calamities. Pero I hope na kahit papano, ma-celebrate pa rin na maayos yung Pasko. Iba yung Pasko ngayon, iba rin yung Pasko noon. Siguro mas masaya noon. Depende po. Depende sa sir, yung kakayanin ng natin, paghahanda ng pera. Para nga sa ilan nakakapagod ang 2025. Dumagdag kasi sa bigat ang iskandalo ng korupsyon sa gobyerno, partikular ang flood control projects. Samahan pa yan ng mga kalamidad gaya ng mga sunod-sunod na lindol at mga nagdaang bagyo. Sa pagtaya ng pag-asa, posible pang magkaroon ng hanggang 3 bagyo bago matapos ang 2025. Sometimes we feel para tayong guilty na hindi tayo makapag-celebrate ng magarbo parehas sa dati dahil alam natin na may mga iba na walang pagkain sa hapagkainan at wala rin hapagkainan dahil naubos ang lahat. But that does not mean na hindi na tayo mag-celebrate ng Kapaskuhan. That does not mean na papababain na natin yung festive mood natin ngayong Pasko. The Filipino people always find something to celebrate. Yung sinasabi natin beyond that silver lining. May makikita at makita ang Pilipino ng paraan, ng pagkakataon, ng dahilan kung paano at bakit tayo mag-celebrate ng Pasko. Pero ano nga ba ang pwedeng magpasaya sa Pasko ng mga Pilipino? Uuwi sa province. After the whole year na pagkakawala-wala because of work, because of the studies, magsasama-sama ulit yung buong pamilya. Nakikipag-bonding tayo sa sarili natin pamilya. O kahit simple lang yung hagdaan namin, basta sama-sama, okay na kami. Especially if kasama mo yung family mo, hindi naman magbabago yung saya pag Pasko. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Sabi ng ilang netizen, merry pa rin ang Pasko basta't kasama at kompleto ang pamilya na ligtas sa anumang sakuna at karamdaman. Sagot ng iba, merry pa rin ang Pasko dahil tungkol naman daw ito sa Panginoon na dapat ipagdiwang at pasalamatan. Pero meron ding mga hindi raw merry ang Pasko dahil sa korupsyon sa ating bansa. Idagdag pa raw ang inflation o pagmahal ng mga bilihin, kalamidad at iba pang problema sa politika. Hindi rin daw feel ng iba ang Pasko ngayon dahil parang ang bigat daw sa pakiramdam. Mahirap din umanong magsabi na merry dahil maraming tao ngayon ang nasa pagsubok. Pero sana ay hindi raw sila mawalan ng pag-asa. Ang say naman ng ilan, ibigay na lang natin sa mga bata ang Kapaskuhan. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras.